Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Angelo Hernandez, isa sa mga Clinical Research Fellow ng Adult Pulmonary Rehabilitation ng Philippine Heart Center. Sa lecture na ito ay ating tatalakayin ang ilan sa mga breathing techniques o pamamaraan sa paghinga na maaaring makatulong sa isang taong may pangmatagalang sakit sa baga. Ang isang tao ay may dalawang baga. Isa sa pangunahing tungkulin nito ay ang paghinga. Ang isang tao ay lumalanghap ng hangin o oxygen mula sa ilong papunta sa malaki at maliliit na daanan ng hangin hanggang makarating sa ating baga. Ito ay tinatawag na inhalation. Sa loob ng ating baga ay magkakaroon ng palitan ng oxygen at carbon dioxide. Ang oxygen na ating nilanghap ay dadalhin sa ating ugat upang madala sa ating katawan. Ang carbon dioxide naman ay ibabalik sa ating baga upang ito ay ating mailabas sa pamamagitan ng pagbuga or exhalation. Ating pansinin ang kulay berde na linya sa larawang ito na sumisimbolo sa ating diaphragm. Ang diaphragm ang pangunahing muscle na ginagamit natin sa paghinga at sumusuporta sa baga. Sa mga taong may pangmatagalang sakit sa baga, maaaring humina ang kanilang diaphragm at maaaring hindi gumalaw ng wasto. Maaari ding mag-collapse o sumara ang ilang parte ng kanilang baga dahil sa pamamaga, pagkakaroon ng maraming plema at paghina ng mga daanan ng hangin. Ang prosesong ito ay magdudulot ng progresibong hingal sa mga pasyente. Kabilang sa mga layunin ng pulmonary rehabilitation ay palakasin ang ating diaphragm at mabawasan ang hingal ng isang pasyente. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng mga exercise training o iba't ibang ehersisyo kagaya ng paglalakad sa treadmill, cycling o pagbabike. Gayunpaman, marami pang pamamaraan para mabawasan ang hingal at mapalakas ang ating muscle sa paghinga na ginagawa sa pulmonary rehabilitation. Isa sa mga ito ang breathing exercises o ang mga pamamaraan sa paghinga. Ito ay itinuturo sa mga pasyenteng naka-enroll sa pulmonary rehabilitation. Gayunman, ito ay maaari ding gawin ng mga pasyente sa labas ng ospital. Ang mga benepisyo ng breathing exercises ay ang mga sumusunod. Nagpapabagal ng paghinga, pinapanatiling bukas ang daanan ng hangin, nagpapagaan ng paghinga, nagpapahaba ng oras sa pag-ehersisyo, nagpapainam ng palitan ng hangin, at pinapalakas ang diaphragm upang gumalaw ng wasto. Ang dalawang pamamaraan sa paghinga ay ang pursed lip breathing at diaphragmatic breathing o abdominal or belly breathing. Unahin natin ang pursed lip breathing. Ito ay ang paglanghap ng hangin mula sa ilong at pagbuga ng dahan-dahan habang ang labi ay bahagyang nakasara. Ito ay maaaring gawin habang nag-ehersisyo, nagbabawi ng hingal o anumang ating ginagawa. Ako si Roan, isang respiratory therapist. Ang aking ituturong breathing technique ay tinatawag na pursed lip breathing. Paano nga ba ito gawin? Una, kukuha tayo ng hangin na magmumula sa ilong na para tayong may nilalanghap na rosas o pagkain. Pangalawa, magbubuga tayo ng hangin na magmumula sa bibig na para tayong may hinihipan na lobo or kandila. Panoorin ako. Kukuha tayo ng hangin sa ilong ng 2 segundo. Maglalabas tayo ng hangin sa bibig ng 4 hanggang 6 na segundo. Ulitin ko. Ulitin ang proseso. Pangalawa ay ang diaphragmatic breathing. Ito ay ang paggamit at pag-exercise ng ating diaphragm. Ito ay maaaring gawin sa loob ng 10 hanggang 60 minuto, 2 hanggang 3 beses kada araw.
maaari ding gawing kasabay ng pursed lip breathing. Paalala, pinakamainam na gawin ito kapag ang tao ay nakaupo o nakahiga. Paano nga ba gagawin ang belly breathing technique? Una, ilalagay ang isang kamay sa inyong tiyan, ang isang kamay sa taas ng inyong dibdib. Habang tayo ay lumalanghap ng hangin na magbumula sa ilong, ang ating tiyan ay palaki o lumalaki. Habang tayo ay nagbubuga ng hangin sa bibig, ang ating tiyan ay lumiliit. Panoorin ako. Habang tayo ay lumalanghap ng hangin sa ilong, ang ating tiyan ay lumalaki. Habang tayo ay nagbubuga ng hangin sa bibig, ang tiyan natin ay lumiliit. Ulitin ang proseso. Kung ikaw ay isa sa mga pasyente na may pangmatagalang sakit sa baga o may hingal, maaari mong gawin ang mga pamamaraang ito sa paghinga. Maaari ka ding magtanong sa iyong primary doctor para ma-refer sa formal na pulmonary rehabilitation program ng Philippine Heart Center. Ito ay pinag-aralang epektibo para mabawasan ang iyong sintomas, magkaroon ng mas maluwag na paghinga, mas maraming magawa at magkaroon ng mas mataas na kalidad ng buhay. Tara na sa pulmonary rehabilitation.